Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, this is your brother Alimuddin Ilyas. Welcome to my podcast. If you are new here in my podcast, please consider to like, to follow, to share, to subscribe my social accounts. So by the way, before anything else, I'm here in Dubai right now. While browsing my social accounts, and Alhamdulillah, I've seen one of the question from Dakanay Axel, no? Dakanay Axel. So he asked me about the drugs. No drugs, so it's it's dangerous thing, the drugs. So sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, may katanungan po ako tungkol sa hatol ng Islam sa pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na droga. Totoo po ba, sabi niya, totoo po ba na ang taong umiinom ng alak ay hindi tinatanggap ang kanyang sala sa loob ng 40 days? Kung gayon, paano naman po ang kanyang pagsamba? Obligado pa rin po ba siyang magdasal? At ano naman po ang hatol sa mga gumagamit ng druga tulad ng shabu, lalo na kung sila ay patuloy pa rin nagsasagawa ng sala? Tinatanggap pa rin po ba ang kanilang dasal o paano ito nauunawaan ayon sa Quran at Sunnah? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Napakalalim ng tanong mga kapatid at detalyado, no? So, let us justify this question, no? So, bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi kapatid na Dakanay Axel, no? Kumusta na kayo dyan? Kung saan ka man, I think sa Jeddah po kayo. So, ito ay isang napakahalagang tanong sapagkat may mga tao na nagkakamaling isipin na kapag nakagawa sila ng malaking kasalanan gaya ng pag-inom ng alak o paggamit ng druga, ay wala nang saysay ang kanilang sala. Kaya tuluyan na nilang iniiwan ang pagdarasal, ang pagsasala. Ito ay isang malaking pagkakamali. Kaya naman, hindi ba tinatanggap ang sala ng umiinom ng alak sa loob ng 40 days? Paano naman ang gumagamit ng druga? So una sa lahat, ang alak at druga ay kapwa haram. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 90, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. O kayong mga sumasampalataya, tunay na ang alak, pagsusugal, mga altar ng Diyos-Diyosan at panghuhula ay karumihan mula sa gawain ng syaitan, kaya iwasan ninyo ito. Ang lahat ng nakalalasing at nakasisira ng pag-iisip ay kabilang sa ipinagbabawal. Sa hadith ng Prophet Sallam, sinabi niya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Rawahu Muslim. Ang bawat nakalalasing ay khamar, ay alak, at ang bawat khamar ay haram. So dahil dito, ang mga modernong druga tulad ng shabu, cocaine, heroin, marijuana na ginagamit bilang pampalasing o pampawala ng ulirad at iba pang katulad nito ay mas matindi pa ang pinsala kaysa sa alak at kabilang sa mga ipinagbabawal. So, tanong ulit, totoo ba ang hadith na hindi tinatanggap ang sala sa loob ng 40 days? Oo, mayroong authentic hadith tungkol dito. Sinabi ng Prophet Sallam sa Sahih Ibn Majah hadith, man sharibal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan. Sino mang uminom ng alak at hindi tatanggapin ang kanyang sala sa loob ng 40 araw. So ano ang kahulugan ng hindi tinatanggap? Ito ang madalas na hindi nauunawaan. Ang mga ulama ay nagpaliwanag na hindi ibig sabihin nito na hindi na siya magdasal, hindi na siya magsasala. Maaari na niyang iwan ang sala sa loob ng 40 days. Kasi nga sabi sa hadith ay hindi tinatanggap. Kaya iwan ko ng pagdarasal. Wala nang saysay ang kanyang pagdarasal. So ito yung mga maling pangunawa. Ang ibig sabihin ay ang kanyang sala ay sahih, wasto pa rin kung ginagawa niya ito ng tama. Ngunit nawawala o nababawasan ng gantimpala at ganap na pagtanggap o kabul bilang parusa sa kanyang kasalanan.
Kasi kapag hindi mo nga ginawa ito 40 days dahil ang kayong katwiran ay nakalagay naman sa hadith, nakasaad naman na 40 days hindi tatanggapin ang sala, so therefore hindi na ako magsasala. You know? So kapag ginawa mo ito, bukod sa hindi tinanggap yung sala mo, ay nakagawa ka pa ng dobling kasalanan at ito yung pagtalikod sa obligasyon mo. So double, no? Double kill ang ginagawa mo. You know? Double violation. Si Imam Nawawi rahimahullah, pinaliwanag niya, ang hindi pagtanggap ay hindi nangangahulugang hindi na obligado ang sala. Bagkus obligado pa rin siyang magdasal at hindi siya maliligtas sa kasalanan kung iiwan niya ito. Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi, ang umiinom ng alak ay kailangan magsagawa ng lahat ng sala sa kanilang oras. Ang hadith ay tumutukoy sa pagkawala ng gantimpala, hindi sa pagkawala ng obligasyon. So, obligado pa rin ba siyang magdasal? Ang sagot ay, of course, obligado pa rin. Kung siya ay uminom ng alak ngayon, dumating ang oras ng zuhur, obligado pa rin siyang magsala. Kung hindi siya magdarasal, magkakaroon siya ng kasalanan ng pag-inom ng alak at kasalanan ng pag-iwan ng sala. At ang pangalawa ay mas mabigat pa ayon sa maraming mga ulama. Sabihin yung pag-iwan ng sala mas mabigat. Paano naman ang gumagamit ng droga? Ang hatol ay katulad o mas mabigat pa, sapagkat ang karamihan sa mga droga ngayon ay nakalalasing, sumisira ng isip, sumisira ng katawan at sumisira ng relihiyon. Kaya sila ay kabilang sa mga ipinagbabawal na nakalalasing. Sinabi ng Prophet sallallahu ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Rawahu Abu Dawud at Tirmidhi. Anumang bagay na nakalalasing kapag marami ang ininom, kahit kaunti nito ay haram. Now, kung ang gumagamit ng droga ay nagdarasal pa rin, ito ay mas mabuti pa kaysa sa tuluyan niyang iniiwanan ng sala. Hadith natin hindi natin sasabihin sa kanya na wag ka nang magdasal dahil gumagamit ka ng droga. Sa halip ay sabihin magsisi ka sa paggamit ng droga at wag mong iwanan ng sala. Sapagkat ang sala mismo ang isa sa pinakamalaking dahilan upang gabayan siya ng Allah tungo sa pag-iwan ng kasalanan. Kaya sinabi ng Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, suratul Ankabut. Tunay na ang sala ay pupigil sa kahalayan at masasamang gawain. Ano ang dapat gawin ng taong nakagawa nito? Una, agarang tauba. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. At magsisi kayong lahat sa Allah o mga mananampalataya. No? Pangalawa, ituloy ang sala. Huwag itong iwanan. Pangatlo, lumayo sa masamang samahan. Pang-apat, humanap ng tulong at gamutin o umanap ng tulong at gamutan kung kinakailangan. Lalo na sa kaso sa pagkalulong sa tinatawag na droga. Kaya nga tayong mga ulama ay nagbigay ng analohiya na katulad din ng hatol ng pag-inom ng alak na 40 days hindi tatanggapin. Okay, ganun pa man, kahit pa sabihin natin na tanggap pa rin ng sala niya, pero kahit sabihin natin na hindi pa rin tanggap ang kanyang sala dahil sa katulad ito ng alak, ay hindi niya pa rin pwedeng iwan ang kanyang tinatawag na sala. You know? So bilang kulasa, bilang tinatawag na sabihin natin, no, bukod sa mga nabanggit natin, haram ba ang alak? Ang sagot ay oo. Haram ba ang shabu at iba pang droga? Ang sagot ay oo, at kadalasan ay mas matindi pa ang pinsala. Totoo bang hindi tinatanggap ang sala ng umiinom ng alak sa loob ng 40 days? Ang sagot ay oo, ayon sa hadith. Ibig bang sabihin ay hindi na siya magdarasal? Ang sagot ay hindi, obligado pa rin siyang magdasal. Ano ang ibig sabihin ng hindi tinatanggap? Ang sagot ay nawawalan o nababawasan ng gantimpala bilang parusa, ngunit nanatiling obligado ang sala. Paano ang gumagamit ng droga na nagdarasal pa rin? Dapat niyang ipagpatuloy ang sala at magsisi sa paggamit ng droga. Dapat bang iwan ang sala dahil nagkasala? Ang sagot ay hindi, mas lalo niyang kailangan ng sala. So ang isa sa mga panlilinlang ng syaitan, kapatid, ay bulungan ang makasalanan na nagkasala ka na rin lang, huwag ka nang magdasal. No, ngunit ang tamang landas ay nagkasala ako, kaya mas kailangan kong bumalik sa Allah. Kahit gaano kalaki ang kasalanan, huwag iwanan ng sala at huwag mawala ng pag-asa sa awa ng Allah. Kaya sinabi ng Allah sa suratul Zumar, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sabihin mo, o Muhammad, o aking mga alipin, sabihin mo Muhammad sa aking mga alipin o aking mga alipin na nagmalabis laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ng Allah. Inna Allaha yagfiru dhunuba jami'a. Tunay ng Allah ay nagpapataw ng lahat ng kasalanan. So hopefully ay meron tayong natutunan inshallah bi'inillah sa segment na ito.
So Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.